latest na sa generation po ngayon, cellphone na po, maliit na lang. Magandang gabi sa ating lahat. Nais naming magpasalamat sa lahat ng mga dumalo sa pag-iisang dibdib ng aming mga anak na sina Marlon at Chris. Si Chris bilang anak, siya ay mabait, mapagmahal, maasikaso, matipid, maaasahan sa bahay. White material kumbaga. Noong pinanganak ko siya, inaasahan ko na lalaki na kasi mayroon na akong panganay na babae. Noong pinanganak ko siya, nang makita ko, nagulat ako. Pango. Sa aming side, nagmana. Mamula-mula. Sobrang laki ng pisngi hanggang ngayon. Pero nung lumalaki na, gumaganda naman at cute. Di man lalaki ang naging anak ko, siya naman ay kamukha ng papa niya. Maliban sa ilong. Noong nag-aaral na siya, di naman siya nagbigay sa amin ng problema. Mula elementary hanggang college. Dance lecturer at scholar pa. Maswerte lang kami sa mga anak namin na nag-aral sila ng mabuti at namili sila ng mga kaibigan na good influence sa kanila. Kahit may mga close silang kaibigan, mas preferred na kami ang kasama sa mga lakaran at kainan. Next. Ang relasyon naming mag-anak ay parang magbarkada lang. Open kami sa isa't isa. Walang lihiman. Kung may problema, pinag-uusapan. At tulong-tulong namin sinusolusyonan. Si Chris nung maliit pa, sobrang mahiyain. Pag may bisita kami, nagtatago sa kwarto. Di ko akalain na magagawa niya. Malakas ang loob mag-drive ng motor. Mabilis pa yan. Nababangga pa ako, hindi niya alam. Nangingitim na yung tuhod ko. Mahilig siya umakyat ng bundok. Magaling din siya magluto at mag-bake. Yung kinain natin kanina na mga cake, mga pastries, siya may gawa. Iyan ang banding namin mag-ina. Siya ang sidekick ko. Namimiss ko na di ko na siya makasama. Siyempre, nasanay din ako sa 30 years naming magbanding o magkakasama. Pero masaya ako na mayroon na siyang makakapiling habang buhay, si Marlon. Marlon, ipinagkakatiwala ko ang anak ko sa iyo. Mahalin mo at alagaan mo. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Noong nagsisimula pa lang si Marlon manligaw, pumupunta siya sa bahay. Nakita ko na sincere siya sa anak ko at mahal niya. Very consistent siya manligaw kahit ilang beses siya binastid. Naniniwala ako na ang kasabihan, ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Napauon niya din ang aking anak dahil nakita ni Chris na totoo ang pagmamahal ni Marlon sa kanya. 8 taon din silang nag-boyfriend at girlfriend bago nag-propose. Noong mag-propose si Marlon, kami ang una niyang sinabihan at saka bumuo ng plano kasama ang kanyang pamilya. Na-appreciate namin ang kanyang ginawa na humingi muna siya sa amin ng permission sa amin bago ang proposal. Nakita ko na ginalang niya kami at ang aming anak. Isa ito sa mga katangian na nagustuhan ko. Mapagmahal siya sa kanyang pamilya, mabait na anak, mapagbigay, may pangarap sa buhay at responsable. Homebody din siya. Kaya kampante ako na mamahalin at aalagaan niya ang mabubuhin niyang pamilya. Bilang magulang niyo, ito ang may papayo ko sa inyo.
Una sa lahat, gawin sentro ang Diyos at siyang sa inyong pagsasama. Ang pag-aasawa ay hindi puro saya. Madami din yan sakripisyo at hirap. Di maiwasan na di kayo magkatampuhan o mag-away. Idulog nyo lang sa Diyos at sana patnubayan kayo na masolusyonan nyo agad ang inyong mga problema. Maging tapat, igalang at pagkatiwalaan ang isa't isa. Walang lihiman. Maging open kayo sa komunikasyon. Kung anumang problema, pag-usapan nyo para ma-resolve agad. Huwag nang patagalin. Nandito lang kami, nilabalain, na pwede nyong hingian ng payo. Huwag magsumbatan at magkwintahan. Yan ang simula ng pag-aawayan nyo. Pag-usapan ang mga plano para sa inyong kinabukasan at sa magiging mga anak nyo. Magtulungan kayo at itaguyod nyo ang bubuhin nyong pamilya. At sa huli, lagi nyong panatilihin ang mainit at nag-aalab nyong pagmamahalan para mabigyan nyo kami ng maraming apo. Kailangan agad-agad. Dahil matanda na kami. Di na namin sila maaalagaan at makakalaro. Muli, congratulations and best wishes to the newlyweds Marlon and Chris. Parang nasabi na yata lahat, Wala na, natira sa akin.